Paano po alagaan ang charger? Mga do's and don'ts po. Okay, so sige, bigyan ko kayo ng 5 tips on how I take care of my chargers para naman hindi na ako bili na bili. Kasi yung mga phone ngayon, di ba, medyo maarte sila sa charger. Like for example, yung mga Samsung phones, yung super fast charging niya, medyo mahirap hanapan ng mag-activate yung super fast charging unless original na Samsung charger ang gagamitin mo. Or mga chargers like mga GAN chargers like this one. And medyo mahal din kasi yung mga original. Pero ito mas mura siya ng konti. Pero gumagana naman yung super fast charging. Okay, so tip number 1 ko sa inyo is of course, wag nating babasain yung mga charger natin. Especially sa mga ports niya. Diba? Tsaka yung mga end ng cable. Ayan. Kasi pag nabasa yan, just like any other electronic gadgets, pwede talaga siya masira. Alright? Pangalawa, kapag ikaw connect nyo yung cable sa charger nyo, make sure na hawakan nyo siya dito sa matigas na surface. Alright? Huwag nyo siyang hawakan dito sa malambot na part ng cable. Kasi pag dyan, pag finorce nyo siya, meron siyang chance na mag-bend. So, pag nag-bend yan, pwede siyang masira. Okay? So, dyan nyo siya hawakan lagi sa matigas na part para pag in-insert nyo and pag tinanggal nyo, hindi magbe-bend yung mismong cable niya. Kasi, kadalasan nang nasisira din sa mga charger talaga is yung mga cable. Okay. Third tip naman is, ayun, na-mention ko na kanina, no? Pag nag-charge kayo, make sure na yung position ng cable nyo is hindi siya naka-bend sharply. Alright? So, hindi aggressive yung pagkaka-bend niya. As much as possible nga, kapag nag-charge ka, mas okay na hindi mo muna siya gagamitin, yung phone mo. Hintayin mo na lang muna siya ma-full charge para din yung cable natin is hindi agad masisira. Ngayon, sa pag-i-store naman ng ating charger, especially yung cable, no? Ito yung tip number 4. Huwag nyo siyang i-store na kung paano nyo lang siya binend. Okay, mas maganda if naka-circle siya na ganyan para mas organized din, di ba? Huwag din masyado mahigpit yung pagkaka-circle niya sa kanya para hindi rin mabebend masyado. Okay? So, last tip is gumamit kayo ng mga cable protectors like this one para yung pinaka-end ng cable nyo na medyo malambot na part, mapoprotektahan siya kasi ito talaga yung isa sa madalas na nabibend kapag hindi siya masyadong naiingatan. So pag may ganyan, somehow di siya masyadong mabibend kahit na accidentally. Dami akong ganyan, lahat ng charger meron, pati itong kay mami nilagyan ko. So kung gusto niyo rin ng ganitong cable protector, check niyo lang dyan sa Yellow Basket. Diyan ako bumili. Available yata dyan ngayon yung black, green, and gray na colors. Okay, so yun lang. I hope nakatulong tong video and follow me for more tech content.